ginagawa? Ayaw mabuksan, nakalak. Nakalak. Ito, nakita nyo, hagdanan. Ang gamit nito, kapag gusto mong linisan yung ibabaw. Ibabaw ng truck. Hindi, joke lang. What's up guys? Ako po si Angelo at wini-welcome ko kayo sa Subic Best Trucks! So guys, ayan, i-discuss natin ngayon kung paano nga ba bumili ng unit dito sa Subic. So unang-unang i-consider natin ay ang body na kukunin natin. Kung ano nga bang yung nararapat sa business natin, katulad ng mga reefer van, closed van lang ba, wing van, dump truck, boom truck, self-loader, at kung ano-ano pang mga body. So pangalawa naman guys, determine naman natin kung anong laki ng unit ang kailangan nyo. Elf po ba? Forward or giga? 6-wheeler, 10-wheeler, 12-wheeler po bang kailangan ninyo? So after nyo ma-determine yung size ng unit na kailangan ninyo, tutungo naman tayo sa step number 3. So guys, ang susunod naman natin aalamin kung anong brand yung nararapat sa atin. So mostly ng mga brands dito sa Subic ay ang Isuzu, Hino at saka Fuso. Minsan may mga Nissan na dumadating pero napakabihira Nissan diesel. So ano nga ba yung tips na ibibigay ko sa pagpili ng brand? So unang-una, kung ano po yung abundant na brand doon sa lugar ninyo. So kung maraming Isuzu sa inyo, maybe much better na kubuha po kayo ng Isuzu kasi mas malamang nun, mas maraming mekaniko doon na gumagawa ng Isuzu. Ganon din sa Fuso or Hino. So, mas maganda rin naman na meron tayong sariling mekaniko para dun tayo magpapagawa ng unit kung sakaling may mga trouble yung unit natin. So, yun na. Kapag nakapili ka na ng brand, nakapili ka na ng body, nakapili ka na ng laki ng unit mo, dun tayo sa next step. So, sa step number 4 naman, yung budget na. So, dito na papasok kung ika-cash mo ba yung unit or ipapa-finance mo. So, sa cash, no questions asked. Kung may cash ka, i-cash mo yung unit. So kung meron na, kung tight naman yung budget mo, pwede mo naman siyang ipa-finance. So ito yung mga listahan ng po pwedeng mga company na po pwede ka magpa-finance. So ayan. So ayun, may susunod kami mga vlog na i-discuss sa inyo kung ano nga ba yung mga requirements para sa financing. So number 1 dyan yung mga so yun. So ngayon guys, i-discuss naman ako sa inyo ng mga price range ng unit. So kapag mga ELF, usually nagre-range yan ng mga 500 up to 1.2 million. So depende sa klase ng unit. Bakit nga ba may 1.2 million, no? So doon na kasi pumapasok yung mga dekotora na mga unit, yung maraming stainless, maraming chrome, kaya nagiging mahal yung unit. At pumapasok na rin yung pagiging sariwa ng unit. So, pagdating naman sa mga forward tsaka mga fighter at tsaka ranger para sa Hino, nagre-range yan ng 900 up to 1.8 million. So, ano ba nga ba yung 1.8? Ano ba yung pinakamataas? So, yun na yung mga Euro 6, Euro 5 na mga unit. Tsaka nakamolye na yun. Tsaka yung mga chassis nun pang mga 10-wheeler na. So, sa mga giga naman, Fuso na super great at saka mga Hino 700 o your E13C na unit, nagre-range po yan